Hello guys! So yan, day 3 na tayo dito sa ating project dito sa Malaya. Ayan. So bale, last time yung pangalawang punta namin dito is nakapaglagay na kami ng ibang glass. Ayan, itong fix. Yan, yung 6 na fix and yung mga owning, bale nalagyan na namin ng bubog. And yung ilalagay na lang po namin ngayon is kami ng sliding and yung fix nila dun sa dalawang side. And then yung pinto at saka yung bay window, yun na lang yung kulang namin dito. And polishing na lang para dun sa sealant and check if may problem or kung ano pa man yung dapat namin linisin dito sa aming ginagawa. Yan. So, owning dyan, sliding dito, tatapusin na namin to. Bali yung dalawang isang pinto dun sa CR, yun yung na-late and yung dalawang bintana dun sa taas. Kasi last time, hindi pa siya finish yung pinakang hamba o yung lalagyan ng aming pinto. Ayan. So, bali yun yung aming isusunod. Yan, yung pinto dyan sa CR. Pero yung bintana dyan, okay na siya. Ayan. So, tapos na siya. May sealant na. Naikabit na din lahat. Pati yung kanyang handle. So, ito yung additional namin. Bale, ito yung tatapusin din namin ngayong araw. Yung bay window. Yan, yung nasa kantong yan. Yan, tatapusin din namin yan ngayon. Para, na lang, yung pinto na lang at saka dalawang bintana sa taas ang aming gagawin. So, yan. So, habang nagkakabit sila, magsisilant na ako. Prepare na ako ng sealant para hindi na masyado gawin. Yan. Para matapos-tapos na. Ayan. So, dito yung owning na ito at saka yung fix. Ito yung mga bintana na hindi namin nalagyan ng sealant last time kasi kinulang kami sa time. So, ngayon pa lang namin lalagyan. So, safe naman siya kasi nasa loob siya ng bahay and malayo yung roof niya dun sa gilid. Kaya kahit umulan, hindi siya basta-basta papasukan ng tubig. So, ngayon pa lang natin isisilan. Yan. So, sa mga nag-aaral magsilant or magsilikon, guys, dapat ingatan nyo and hindi dali-dali yung pagdidikit kasi ito yung isa sa pinaka-importante pag nagagawa or nag install ng bintana. So, maganda yung pagka-install mo ng bintana, pero makayat or madumi naman yung pagkakasilant mo, wala din. Magrereklamo din yung may-ari kasi nga makalat, madumi, kumbaga. Ito kasi hindi yung basta-basta pandikit na kapag dumikit na, lilinisin mo. Ito kasi kumbaga, pag nakadikit na siya tapos natuyo, hindi na siya basta-basta malilinis. Magiging madumi na talaga yung bintana nyo. So, dapat maingat sa pagdidikit ng silicone. Ayan. So, sa part na to, na kami ng bubog. Ayan. So, ito naman, fix na yan. So, dapat dito, maganda yung pagkaka-install mo, lalo na dun sa pinakang side niya, yung pinakang kanto, dapat siya is pantay na pantay. Ayan. Para maging maganda yung result at magandang tingnan din. Ayan. So, ang tawag dyan is bay window. Ayan. So, hindi siya basta-basta ginagawa. Kailangan maganda yung pagka-align ng inyong bintana or yung glass nyo. Yan. Ayan. So, syempre, turo-turo lang tayo para maganda yung lapat ng ating bubog dun sa dalawang kabila o dalawang side. So, dapat siya pantay. Ayan. So, after namin dun sa bay window, andito na kami ngayon sa labas. Ayan. So, ang gagawin naman namin is yung sliding at saka dalawang fix dyan sa dalawang side. Ayan. Bale, dalawa yung sliding na i-install namin ngayon. Dun sa front at saka dito sa may palikod. Ayan. And yung lock namin dyan is flush lock. And dun sa gitna niya, center lock na. Tig-dalawa. Para mas maganda yung pagkasara niya. Ayan.
So, sa pag-fix naman, ang gamit lang namin is SOBC. Yun lang. So, hindi kami gumagamit ng Angular kasi madumi yung pag isisilan yon, hindi maganda tsaka delikado. Baka mamaya matanggal. Yung iba kasi ang ginagamit sa pag-fix ay Angular. Ayan, sa amin hindi, SOBC siya. Para safe siya, lalo na kapag minsan nalilimutang isilan. So, yun, delikado. Para, kumbaga, dikit na dikit siya dun sa pinakang tabi. At saka meron siyang pinakang lock. Yan. So, silant ulit ako guys. Kasi medyo matagal-tagal itong isilan. Hindi ako nagdadali-dali sa pagsisilan kasi nga ang sa akin importante na hindi masyadong makalat yung ating ididikit, yung ating bintana. Yan. So, kanya-kanya lang ulit kami ng trabaho dito. Si Utoy maglalagay siya ng frame nung sliding. Si naman magkakat ng bubog. Ako naman madalas talaga ang trabaho ko dito sa amin is mag-sealant. Ayan. Ayan. So, bali dito sa sliding namin guys, dapat to is, ang series nito is 900. Hindi dapat 798. Kasi para mas maganda and mas makapal yung ating aluminum. Pero, yun nga, medyo mataas yung railing kasi nun, kaya dito tayo bumagsak sa 798. Maganda na naman to, kaso lang, mas okay sana yung 900 series natin. Mataas nga lang, delikado, baka mamaya makatalisod or makadapa siya madalas. Ayan. So, kaya 798 yung ating in-install dito. Ito, itong sliding na yan, tapos yung sliding dun sa harap, pareha siya na 798. Wala namang kaso, pero mas okay sana yun kasi mas maganda talaga yung paminto. Ito naman safe naman to. Kahit malakas yung bagsak nung pinto mo, hindi naman malalaglag. Kesa dun sa ordinary na sliding, talagang medyo hindi kagandahan kasi pini-face out na namin din yung SD na sliding, yung traditional sliding na dati. Yan. Kaya okay to. Ito yung madalas na ino-offer namin, 798. Kapag sa door din at saka kung merong 900 series at maganda yung nung floor, 900 series tayo. Ayan. So, yan guys, patapos na kami. Bali, mamaya maglalagay na lang kami ng panel nung sliding and yung lock. Ayan. Siyempre, lunchtime, kakain muna kami. Then, afternoon, work na ulit. Hindi ko na video yung pag-install namin ng panel kasi nalobat yung phone ko. Hindi ako nakapagdala ng charger. Pero ma'am, dun sa last na video or last na vlog na i-upload ko, ipopost ko dun yung ating kabuuan nitong ating project para makita natin yung result ng ating mga ginawa dito. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. God bless!